أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa inyo lahat at sa araw po na ito ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga dapat at hindi dapat gawin patungkol sa pananamit ng isang Muslim. Marahil marami po sa atin na hindi alam ang mga bagay na patungkol dito. At ang iba naman ay kasama ito sa pag-aaral. Kahit alam natin, may mga alam tayo, pero isa rin sa dapat ginagawa ng isang mananampalataya ay palagi ang pag-aaral. Isa ito sa malaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung maitama natin yung ating mga intensyon. Kaya tayo magpasalamat muna kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na pinagkalob sa atin. At ganoon din na palagi nating tatandaan na ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsasabuhay sa kanyang sunnah. Kaya ang ginagawa natin na pag-aaral tungkol sa mga asal, yung mga mabubuting asal patungkol sa relihiyong Islam, ay ito po ay pagbuhay natin sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ngayon po, ang ating pag-aralan, gaya po na nasabi natin, na patungkol po sa dapat at hindi dapat gawin ng isang Muslim patungkol sa kanyang pananamit. Ang pinakauna ay dapat nating malaman na ang origin, ang lahat ng damit ay halal. Ang lahat ng damit ay halal maliban kung mayroon tayong matibay na dalil, katibayan na ito ay haram. Ibig sabihin, yung mga lahat na nakikita natin na mga bagay, mga damit, sinusuot natin, tsinelas, damit, ito po ay halal. Ito po ay pinapahintulutan maliban lamang kung mayroon tayong katibayan na ito ay tinatawag na haram. Halimbawa po, ang pagsuot ng ginto. Ang pagsuot ng ginto sa mga kalakihan, ito po ay pinagbawal. Meron po tayong dalil na matibay. Kaya po, ito po ay haram. Kaya ang origin po, ang asal ng lahat ng damit ay ito po ay halal, ito po ay pinapahintulutan, maliban lamang kung meron tayong katibayan na ito ay haram. Okay, yun ang pinakaunang dapat nating malaman. Okay. Kasama sa mga sunnah, kapag tayo ay magsusuot ng damit, ay unahin natin ang kanan. Pag magsusuot tayo, unahin natin ang kanan. Kanan natin sa pagsusuot ng damit at banggitin natin ang Bismillah. Banggitin natin ang Bismillah. At kapag naman tatanggalin natin yung damit, ay tanggalin natin sa bandang kaliwa. Unahin natin sa bandang kaliwa. Ito man ay damit, medyas, o ito man ay yung maong o yung jogging pants, unahin natin. Kapag isusuot natin ang kanan, kapag tatanggalin natin, unahin natin ang kaliwa. At nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari o si Imam Albani na sinabi ni Abu Hurairah, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum." Kapag kayo ay magdadamit at kayo ay magsasagawa ng hudu, yung ablution, kayo ay magsimula sa kanan. Kayo ay magsimula sa kanan. Yan po ay sa hadith ni Abu Dawud. At saka ang hadith na ito ay itinama ni Imam Albani rahimahullah. At ganoon din, na kung tayo ay mayroong bagong damit, mayroon tayong bagong damit, ang sunnah ay babanggitin natin yung dua at tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking, kung makikita natin ito ay, makikita natin na napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon natin ngayon. Dahil tayo ay nakakapagpalit ng maraming damit. Which is, kung titingnan natin sa mga nauna sa atin, ay makikita natin na halos yung merong mga sahaba na ang damit nila ay iisa lang, dalawa ang kanilang damit. Meron pang isang sahaba na kapag
sinabi niya na ang ibibigay niya na duri ay yung kanyang damit pataas, sinabi ni propeta na ano ang magiging damit mo? So makikita natin sa panahon nila ay hindi gaano karami yung kanilang mga damit dahil yung kanilang pamumuhay ay napaka tinatawag na simple. Hindi lang simple, kundi medyo mahirap yung kanilang pamumuhay. Pero ganun pa man, sila, alhamdulillah, ang pinakamasayang mga tao at nagtagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa panahon natin ngayon, alhamdulillah, isa sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay nakakapagpalit ng maraming damit. Kaya tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyayang ito na pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dua na gagawin natin kapag tayo ay mayroong bagong damit ay Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarru ma suni'a lahu. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam At-Tirmidhi. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na dua kapag tayo ay mayroong bagong damit na isusuot. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yan ay dua kapag tayo ay magsusuot ng bagong damit. Which is karamihan sa atin ay hindi natin ito alam. Pero alhamdulillah, magpasalamat tayo, banggitin natin ng bismillah kung hindi natin alam ang dua na ito. Salamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, nakasama sa mga sunnah ay ang paglilinis. Malinis yung damit natin. Ang Muslim ay nararapat na siya ay nagdadamit ng malinis. Yan ay utos sa atin ng relihiyong Islam. Kaya makikita natin na pati yung kumain ka ng sibuyas o ano man yung yung amoy niya ay malakas, ay pinagbabawalan tayo na pumasok sa masjid. Paano pa kaya kung ang kilikili yun ang nangangamoy? Malakas yan. Isang araw na subukan ko, wallahi adim, sa isang masjid. Matagal na yun nangyari. Estudyante pa ako siguro nun. Nagsala ako, nakatabi ko ang isang lalaki. Wallahi al-adim, hindi ko nakayanan yung amoy. Hindi ko nakayanan yung amoy ng tao na yun. Wallahi al-adim, bumalik ako sa likod. Patawarin ako ni Allah dahil yung sa panahon na yun, hindi ko makayanan yung amoy na nanggagaling doon sa katabi ko. Hindi ko alam kung anong meron siya, ang kanyang kilikili ba o may nakain siya ba. Basta napakatindi ang kanyang napakalakas ng amoy. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko, hindi ko na kaya, baka mamaya iba pang maisip niya, kaya umalis ako, pumunta ako sa likod. Ang sinasabi natin dito sa relihiyong Islam, kailangan yung pananamit natin malinis at kasama rin sa mga sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapabango. Lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, magpapabango kayo sa inyong mga asawa. Pero sa labas, hindi po pinapahintulutan. Pwede tayong gumamit ng pabango na sinasabi nila na walang amoy o kaya yung amoy lang niya, ikaw lang nakakaamoy. Pero mas mainam iwasan kapag ito ay magdudulot ng fitna. Dahil ito ay nabanggit sa hadith na ito ay pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat sa isang lalaki na palagi siyang gumamit ng pabango kung ito ay kaya niya, dahil ito ay ito ang pinakamamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa pinakamamahal niyang gawain ang paggamit ng pabango. Sa mga kababaihan, inuulit ko po na kapag tayo gagamit ng pabango ay para sa ating mga asawa. Ngunit kung sa labas, para akitin ng mga tao, yan ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Kaya iwasan natin yan. Yung gumagamit ng pabango na maaring sa kanya lang na amoy, hindi malakas ang amoy, o kaya ay amoy na sa kanyang sarili, Allahu alam, pero mas mainam na iwan natin ang bagay nito. Kasi Islam po, gaya po na sinabi natin, na hindi po papasok sa pagmamalaki ang malinis na pananamit, at ang importante doon ay hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagyayabang. Hindi mo pinagyayabang na ikaw mahal ang damit mo,
maganda ang damit mo, kundi ito ay magpapakita lamang na dahil ang isang sahaba dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Sabi ng Propeta, hindi makakapasok sa paraiso ang meron siya sa kanyang puso na kahit gaano kaliit na katiting na tinatawag na kibr o pagmamalaki. Sinabi ng lalaki na yun, kung Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang isang lalaki ay gusto niya na ang kaniyang damit ay maging maganda at ang kaniyang tsinelas ay maging maganda, ito ba ay papasok doon? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Tunay na ang Allah ay maganda, mabuti, malinis, kaya gusto rin niya ang mabuti at malinis. Okay? So ito po ang pagiging natin, pananamit natin, isa po ito sa sunna na maging malinis tayo sa ating pananamit. Maging malinis tayo sa ating pananamit. Kasama rin sa mga sunna ay ang pagsusuot ng damit na puti. Ito ay actually, ito sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman, ano ba yung pwedeng isuot ng mga kababaihan na damit? Ang mga kababaihan ay pinapahintulutan ang anumang klase ng damit. Anumang klase ng damit na ito ay natatakpan ang kanyang aura. Ang kanyang aura. Natatakpan ang kanyang aura, pinapahintulutan ito sa kanya. Maliban lamang kung ito ay nagdudulot ng fitna, ito ay magiging haram. Ang babae pinapahintulutan sa kanya, pero mas mainam na tayo sa mga kababaihan ay yung mga hindi siya light colors. Kasi kapag light colors ay parang center of attraction tayo. Pag yung babae na nagsusuot ng mga light colors ay para siyang yung tinatawag na center of attraction. Kaya ito ay pinagbabawal, nagdudulot ng fitna. Kaya mas mainam yung mga dark na kulay para hindi ito magdulot ng fitna. Kaya ang itim na abaya ay isa sa maganda na damit ng babae dahil ito ay unang-una hindi siya nakaka-attract sa mga kalalakihan dahil ito ay itim at yung pananamit din, minsan may nagdadamit nga na mahaba pero yung damit niya manipis. Halos makita ang kanyang loob ng katawan niya. Yan ay dapat na ingatan ng babae, yan ay haram. Halos nagdamit lang pero may takip lang pero nakikita halos ang kanyang katawan. Yung mga nagsusuot ng damit na sa kababaihan ito, actually karamihan. Hindi ko sinasabi na sa kalalakihan, inutos din na takpan ng aura. Pero ito ay kadalasan sa mga kababaihan dahil dito nangyayari yung fitna. Dito nangyayari yung fitna dahil ito ay nagdudulot ng tinatawag na fitna dahil sa nakikita halos nagdadamit lang yung babae, may damit siya pero manipis o kaya ay yung tinatawag na fit yung damit niya, kaya la hawla wala quwata illa billah, ito ay malaking kasalanan sa Islam na halos nakadamit lang pero nakikita ang kanyang tinatawag na anong meron siya sa loob kasi manipis o kaya ito ang kanyang fit. So, iwasan po natin yan. Yan po ay malaking kasalanan sa Islam dahil ito ay nagdudulot ng fitna. So, dito po, sa mga kalalakihan, isa po sa mga sunna na damit ay yung puti. Okay, ang puti. Ang green na kulay naman, may mga ibang ulama na sinabi nila na ito ay sunna dahil ito ay kulay. Ito ay kulay ng damit sa paraiso. Allahu a'lam kung ano ang ano. Pero ang iba mga ulama sinabi nila na ito ay sunnah. Ang ibang ulama naman ay hindi nila sinabi na ito ay sunnah. Ang green na kulay. Ang green na kulay. Ganun din, ang dilaw na kulay sa mga kalalakihan, may nagsabi rin na ito ay, kapag ito ay may tinatawag na za'faran, may halo siya na za'faran, ay ito ay tinatawag na mas mainam na iwan. Ganun din yung dilaw talaga siya na buo, walang halo. Ganun din yung pula, yung red na kulay na buo siya na wala siyang halo. Mas mainam na iwan ito sa mga kalalakihan ito, sa mga kalalakihan.
Pero sa mga kababayan, gaya po nasabi natin, kung hindi ito makakafitna, ay ito ay pinapahintulutan. Kaya lang, palagi kong pinapaalalahanan na kung bibili tayo ng yung makakaiwas sa fitna. Yung makakaiwas sa fitna. Yun po ang isa sa pinakamainam na dapat na dinadamit ng babae. Ang kalalakihan naman, kasi ang karamihan kasi, ang babae, ang lalaki naman, ang damit na ito binabanggit natin na ipinagbabawal, yung pula na yung walang halo, puro pula. Ayan po ay mas mainam na iwan dahil nagkahati po ang pananaw ng mga ulama dyan. May nagsabi po na ito ay haram at ganoon din yung dilaw ay mas mainam na iwan din ito. Ganon din sa mga kalalakihan. Sa mga babae po, hindi kasama. Ang mga kalalakihan ay pinagbabawal din yung isbal. Ano yung isbal? Ang isbal ay kung ang damit ng isang lalaki ay mas lumagpas sa bukong-bukong niya. Kung lumagpas sa bukong-bukong niya, ito po ay tinatawag na isbal, ay pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sa kanyang sinabi, qala ma'asfala min al-ka'bayni min al-izari fa finnar. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam Al-Bukhari na ang damit na kapag ito ay lumagpas sa tinatawag na bukong-bukong niya ay ang kanyang parusa ay ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ito iwasan. Hanggat maaari ay yung tama lang. Huwag yung sumobra sa bukong-bukong. Kung ito yung bukong-bukong ng tao, sa paa niya, sa paa, mas mainam na itaas. Huwag ibaba. Kapag ibaba mo, dun papasok yung isbal. Ito man ay sa top, ganito. Ito man ay sa anong damit natin na mga maong o anuman, mas mainam na iwasan natin ang bagay na ito, yung isbal. Kasama rin sa mga ipinagbabawal. Sa mga babae po, ang pinakamainam po ay matakpan po ang ating mga paa kung pwede. Yan po ang mainam na dapat ginagawa ng isang babaeng Muslim. Matakpan ang kanyang, hindi po yung nakikita yung paa niya, yung niya, hindi kasama sa ang hadith na yun na isbal ay sa mga kalalakihan. Hindi po papasok doon yung mga babae. Kasama rin doon yung libas na tinatawag na syuhra. Ang syuhra, ang libas na syuhra, kasama dyan lalaki, babae. Ito yung damit na nakakaakit. Ibig sabihin, ito yung damit na ikaw yung naiiba sa mga tao. Ikaw yung center of attraction. Ito'y pinagbawal. Naiiba ka sa pananamit ng mga tao. Center of attraction. Ito ay pinagbabawal. Kung ito'y sinasadya mo para ikaw ay makilala, sumikat, o para mapansin nila, ito ay ipinagbabawal. Ito yung tinatawag na libas asyuhra. Para ikaw ay sumikat, makilala, mapansin, yan ay damit na lalaki man o babae, yan ay ipinagbabawal. Okay. Ang damit, palagi nating alalahanin, no? Ang damit, ang suna sa damit ay yung damit ng kinaroroonan natin, yung lugar kung saan tayo naroroon. Halimbawa, tayo ay sa Pilipinas. Ang sunna po, ang mainam o tinatawag na damit doon ay yung damit natin sa Pilipinas. Maliban lamang, paalala ha, maliban lamang kung ito ay lalabag sa katuruan ng Islam. Halimbawa, yung tayo ay magdadamit ng polo shirt o kaya yung tinatawag na mga long sleeve. Sa mga babae naman, abaya. Talaga ang sa mga may mga long dress na sa kababaihan na bibili sa Indonesia, sa Malaysia, Singapore, Dubai, marami tayo sa Middle East na nabibili. Yun ang pinakamainam. Huwag po tayong magsuot nung nakamaong at saka kasi yung kasi ang babae talaga mas mainam na takpan talaga niya yung aura niya. Hindi po mainam, obligado talaga siya. Ito ay malaking kasalanan na naging dahilan ng fitna. Naging dahilan ng fitna. Kaya po iwasan hanggang sa makakaya. Hindi ibig sabihin na perfecto ka, hindi ibig sabihin, pero hanggat maaari ang tao ay ginagawa niya yung mga bagay na pinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi lamang ang ito kasalanan sa Allah, kundi ito rin ay nagdudulot ng fitna sa maraming mga tao. At
Subhanallah, ang isang, lalo na yung mga, minsan may nakikita ako na dahil nakasanayan na nila yung pagsusuot nila, may makita ka, pati yung may edad na, wallahi al-adim, may edad na, nasa 40, 45, may 50 na, makikita mo, subhanallah, yung Facebook niya, yung mga damit niya, nakikita halos yung dibdib niya, yung dito. Kung mamatay ang isang tao na nandoon sa kaniyang Facebook ang mga bagay na yun, la ilaha illallah. Mamatay ang isang tao, nakikita ng kung 5,000 ang kaniyang mga friends sa Facebook, lahat yun nakikita ang kaniyang aura. Lahat nakikita ang kaniyang aura. Kaya po sa atin, obligasyon ng lalaki, tatay, nanay, kuya, kapatid na lalaki, tito, sa atin na payuhan natin ang ating mga pamilya na kababaihan. Payuhan natin sa abot ng ating makakaya ang ating mga kapatid na babae, asawa. Kaya nga sinabi ng Allah sa Banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong pamilya sa apoy ng impyerno. Ngayon, ano ang pinakamagandang magagawa natin para sa kanila? Payuhan natin sila sa abot ng ating makakaya. Ang itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, nagawa mo ba ang inyong responsibilidad? Hindi sa itatanong ng Allah, bakit yan hindi nagsusuot, hindi ng Islamikong pananamit. Ang itatanong sa iyo, ikaw na tatay, ikaw na nanay, ikaw na kuya, kapatid, tito, yung tinatawag na mga kamag-anak mo, kapamilya mo na mga kababaihan na Muslim, nagngangalang Muslim, napayuhan mo ba sila sa kanilang pananamit? Minsan, napunta ako sa OMA. Yung ngayon ay, tawag nila ngayon sa OMA, dating OMA. Sa Maynila, sa Quezon City. Pagpasok mo sa loob, makikita mo, mashallah, nakaganon yung mga babae. Nakatakip. Paglabas sa opisina, makikita mo tanggal. At makikita mo doon, wallahi adim, masakit man ito, pero totoo. Totoo. Muslim, ipinanganak na Muslim, binibigyan pa ni Kuya Nash, o sino pa yung nasa Muslim Affairs, binibigyan pa ng kodigo, pa i-memorize sa kanila, hindi alam ang Suratul Fatiha. Wallahi adim, masakit man ito, pero totoo. Doon mo makikita yung Muslim na mangmang sa kanyang relihiyon. Kailangan niya ng certificate, pupunta siya sa OMA o sa Muslim Affairs para kumuha. Ngayon, ilang rakaang fajr? Wallahi adim, narinig ko mismo sa tainga ko, 4 na rakaang fajr. 4 na rakaang fajr ang kanyang sinabi. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ngayon, bibigyan ng kopya para may memorize ang Fatiha at mga kailangan niya para makakuha ng certificate. Pero ang dito, yung pananamit, magmakita mo sa Maynila o sa ibang lugar, ang mga kababayan natin na mga Muslim, makikita mo na, la hawla wa la quwata illa billah. Hindi mo alam kung Muslim o hindi. Dahil sa pananamit niya, ipananamit ng hindi Muslim. La hawla wa la quwata illa billah. Lalo pa yung may mga edad na. May 40 plus, 50. La hawla wa la quwata illa billah. Pababa na yung sa libingan. Bakit hindi tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi natin sundin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong hinihintay natin? Subhanallah. Kaya, masakit man, pero ito'y totoo. Kaya tayo ay magpayuhan. Ang tatay, tandaan natin, tayo tatanungin. Ang nanay, payuhan mo ang anak mo. Kapatid mo sa pananampalataya, payuhan natin sila sa aabot ng ating makakaya. Yun ang responsibilidad natin. Bilang isang Muslim, payuhan natin ang kapatid natin na Muslim, pamilya natin na Muslim, na sila ay magsuot ng tamang pananamit. Yan po ay isa sa pagmamahal sa kanila. Ito ay pagmamahal sa kanila at tandaan natin na tayo rin ay tatanungin kung hindi natin ginawa o ginawa ba natin ang ating responsibilidad. Okay. Kasama rin doon yung at tashabbuh, panggagaya
sa hindi mananampalataya. Ito, marami ito. Marami ito, subhanallah. Yung, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, panggagaya ng damit ng hindi mananampalataya. Dati na naririnig ko yung mga Sharon Cuneta, kasi sa panahon na sikat pa si Sharon Cuneta, mashallah, naka-Sharon Cuneta siya. Parang ganun, kasi nakaganon yung buhok niya. Yung mga pananamit na iwasan natin, kasi ipinagbawal ito. Ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung panggagaya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gayahin niya, ang mga nasyon na yun, mga tao na yun, ay kabilang sa kanila. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na titipunin ang tao sa araw ng paghukom sa mga tao na kanyang ginagaya. Ano ginagaya natin? Mga artista, pananamit, maliit na damit, mga lahat-lahat na lang halos pamumuhay natin, ginawa natin lahat buhay ng artista. Pero pag tinanong tayo sa buhay ng propeta, ay hindi natin alam. La hawla wala quwata illa billah. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay maging matinong mga Muslim at maisabuhay natin ang kanyang sunnah. Yung gusto po magtanong ay pwede po kayo mag-message sa akin ng diretso inshallah at bigyan natin ng linaw inshallah biidnillah. Yung panggagaya din ng lalaki sa babae. Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung pananamit ng lalaki ginagaya ng babae, babae ginagaya ng lalaki. Sa panahon natin ngayon, isa sa mga dapat ginagawa ng magulang ay binabantayan natin ang ating mga anak. Yung panonood ng TV. Paano hindi magiging bakla yung bata? Halos araw-araw pinapanood niya si Tekla o kaya si Vice Ganda. Kaya ang pananalita niya, ganun siya sumagot. Vice Ganda sumagot. Bastos sumagot. At ganun din na maririnig mo yung papasok yung tinatawag na ang pagkakabakla niya. Subhanallah. Paano siya magsalita, pati ngayon pagdadamit niya, magiging bakla na rin. Bakit? Dahil sa araw-araw yun ang pinapanood niya. Dapat bantayan natin yan. Entertainment, natutuwa ka, masaya. Pero ano yung feedback niya sa inyo? Ano yung, subhanallah, hindi ka ba pwedeng maging masaya kundi si Vice Ganda? Wala na bang ibang pwedeng maging para maging masaya? Hindi. Kasama mo pamilya mo, maglaro kayo ng mga anak mo, ng asawa mo, mga anak mo. Hindi lang yun. Bantayan natin ang ating mga anak. At yan ay nakikita nila sa atin. Kung tayo yung palaging doon, na nanonood doon, nila nakikita nila. Kaya anong aasahan mo sa anak mo? Magiging matinong Muslim? Sasagutin ka ng Vice Ganda. Sasagutin ka ng Vice Ganda. Subhanallah. Napakahirap itong ganitong, dapat tayo mismo sa buhay natin, isabuhay natin yun. Isabuhay natin. Yung, hindi pagiging stricto ito. Pero maging sa sarili natin yung, itama natin yung mali. Yung halimbawa, may mga pwede tayong panuorin na magaganda, mapupulutan ng aral. Kaya makikita mo dati, yung sa ng ABS-CBN dati sa mga pag-aaral sa umaga na marami silang mga sineskwela o may mga pambata na mga pag-aaral o kaya mapupulutan ng aral. Kasama rin doon yung pananamit ng may larawan ng tao o kaya ay hayop na may buhay. Yung lalo na magsasala ka. Magsasagawa ka ng sala, yung damit mo, mayroong tinatawag na parang pa kayo may krus. May krus. Yan ay hindi pwede. Kasi krus yan eh. Yung may larawan ng tao. Larawan ng tao, pinagbabawal yan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan dumating siya. At si Aisha ay meron siyang parang kurtina na nilagay na mayroong larawan ng hayop o ibon. Ano ba yung larawan na yun? At hindi pumasok si Propeta. At pinatanggal niya yung bagay na yun. Sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa atin, yung damit natin ay dapat yung mga yung lalo sa mga kalalakihan, kasi sa kalalakihan ito marami eh. Halimbawa, yung gusto niya, yung paborito niyang artista, yun ang ilagay niya. Yung tinatawag na sino mang mga gusto niya na mga NBA player, PBA player, ilagay niya doon. Iwasan natin yun.
Sa sala, mas lalong ipinagbabawal. Kung ipinagbabawal nga sa hindi sala, paano pa kaya nagagamitin natin sa sala yung may larawan ng tao? Yung larawan ng tao, yan ay pinagbabawal yan, automatic yan. Pero yung larawan ng mga hayop, pwedeng gamitin yan, yung mga lalagyan ng basura, yung mga kung yun lang ang bibilin mo. Pero kung may kaya kayong bilhin, wala problema. Pero sa mga bata, wala problema. Yung mga laruan ng bata, yung may mga larawan na larawan ng mga hayop ay walang problema. Pati yung laruan ng bata. Importante doon, hindi siya nilalagay sa taas, hindi siya dinadakila. Kasi laruan yun, inapakan, iniihan ng bata, tinatapo, tinatanggal yung ulo, tinatanggal yung kamay. Yan ay laruan. Wala pong problema doon. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan ay si Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay siya rin ay mayroong tinatawag na laruan nung siya ay bata pa. Iwasan natin yun, yung tinatawag na mga larawan, lalo na paglalagay sa bahay. Siguro marami sa atin ang naglalagay ng larawan sa bahay. Mainam po na tanggalin po yan. Ilagay na lang po sa album kung gusto nyo. Itago na po ninyo. Pero wag nyo pong ilalagay doon sa mga dingding natin. Tanggalin po natin yan. Mas mainam po. Hindi ko po sinasabi na ito ay pero ito ay payo ko po sa inyo, sa aking sarili. Masasanay po kayo niyan. Masasanay din kayo. Tulad ng siyempre, alam mo, mahal mo yung tatay mo, mahal mo yung may family picture kayo doon sa album. Wag ilalagay doon sa malalaking dingding. Dahil pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga larawan na may buhay. Okay. Kasama rin doon yung pagsusuot ng ginto sa kalalakihan. Pagsusuot ng ginto sa kalalakihan. Sa kababaihan naman ay wala pong problema. Wala pong problema na magsuot ng tinatawag na mga alahas. Pero ang kalalakihan, pinagbabawal po ang ginto na isuot. Okay? So ito po yung nakaya natin, nabanggitin natin patungkol sa mga bagay na dapat nating gawin sa pananamit natin. Sa naman, sa mga bagong Muslim, ay unti-unti po natin may nagtatanong bakit kailangan takpan ng sa Islam po ay pinapangalagaan po ang kababaihan. Ang Islam ay pinapangalagaan ng kababaihan, kaya po inutos sa mga kababaihan na magtakip ng kanilang buhok at ang kanilang katawan, dahil ito po ay isa sa dahilan na nagiging nagdudulot ng fitna. At hiling ko po sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, manatili tayo sa kanyang gabay at maisabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gaya po nang nasabi ko dati sa inyo, lahat man tayo ay may pagkukulang. Ako din, nung nandun pa ako sa Pilipinas, sa Maynila, sa Taytay Rizal, syempre, kapag sa lugar ka ng mga hindi Muslim, normal na parang naiiba ka sa kanila dahil ikaw ay nagtatakip, nagsusuot ng kaya mga haba. Pero sino man, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an li ajlillah awadahu Allahu khairan min. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang iwan niya ang isang bagay, gusto mong magsuot ng mga ganon, pero iniwan mo yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala, awadahullahu khairan min. Papalitan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya at ikaw ay bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Tandaan natin na katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasaan man tayo. Kapag may nakikita ako sa lugar na Maynila na Masya Allah, nakahijab, nakanikap, yung iba nakahijab, makikita mo, masaya sa pakiramdam na ang taong ito ay nabubuhay sa lugar ng hindi Muslim, pero isinasabuhay niya, kaya niyang panghawakan ang kanyang tinatawag na relihiyon dahil isa ito sa pinakamalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay napakalaking biyaya na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtiis
para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang po. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. At ang buhay na doon tayo mananatili ay sa kabilang buhay. At ang mga tao na hindi sumunod dito sa mundo ay tunay na paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang maipapayo ko sa aking sarili at sa lahat, na payuhan po natin ang ating mga kapamilya, mga kamag-anak, sa abot ng ating makakaya. Hindi po natin gagawin yung hindi natin kaya. Yung kaya natin, payuhan natin sila, hindi po sasaktan, kundi payuhan natin sila sa abot ng ating makakaya. Ganon din na yung mga profile picture natin, sa mga kababaihan, mas mainam po, huwag kayong maglalagay ng mga larawan na, kung pwede po, yung larawan na wala kayo, kung pwede. Kung hindi pwede, ay yung tinatawag na, yung pong pinakamainam. Advice ko po ay yung larawan ng, kung may larawan ng ibang, mga larawan ng Islam, ganon. Sa mga kalakihan, hindi po ibig sabihin sa kalakihan ay wala ding tinatawag na aura. Ang lalaki, babae, inutusan po ng tamang pananamit. Ang lalaki may aura na dapat niyang takpan. Ang babae mayroon ding aura na dapat niyang takpan. Dapat malaman natin itong aura ng lalaki sa babae. Marami din mga lalaki nag-short na parang nasa bahay lamang. Ito ay pinagbabawas sa Islam na makikita yung tuhod mo. Ganon din yung pananamit, yung naka-body fit yung mga kalalakihan. Minsan ito ay nakakaano rin to, hindi rin ito dapat na ginagawa, na palagi ang ginagawa ng isang tao, na ito ay nakakaakit sa mga ibang mga kababaihan din. Hindi lang naakit ang lalaki, kundi ang mga kababaihan din. Kaya umiwas tayo sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sana po, palagi nating hiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating kakalimutan sa ating mga panalangin ang ating mga pamilya, na sila ay gabayan ng Allah, tayo ay gabayan ng Allah, at ganoon din na manatili tayo sa kanyang gabay at maisabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil yun ang tunay na pagmamahal sa kanya. At yun po ang tunay na daan tungo sa tagumpay, ang isabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana po nakapulot tayo ng aral. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.